Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga, binanatan po ngayon nito ni Atty. Topacio, itong si Laila de Lima at itong si Larry Gadon. Hindi natin siya pwedeng tawagin attorney dahil siya na-disbar. So, Larry Gadon na lang. So, ito nga si de Lima, kinuha nga daw spokesperson ng mga nag-file po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So dito ay pinakita ni Atty. Topacio na itong si de Lima, hindi ito asset doon sa mga grupo na nagsampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Dahil sa mga nakakalat nga daw ni Laila de Lima na siya takwit na sa lahat ng kasong kanyang ginasasangkutan, dito ibinuko po ni Atty. Topacio na meron pa palang mga nakabinbing kaso itong si Laila de Lima. So hindi niya masasabi na siya ay acquitted na sa lahat ng kaso. So dito ibinulgar ni Atty. Topacio yung mga parang pagsisinungaling ni Laila de Lima. At the same time, ito si Larry Gadon na nag-file din po ng disbarment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangaralan din ito ni Atty. Topacio. Kaibigan pa man din niya to, pero masasabi natin mas matalino itong si Atty. Topacio kesa dito kay Larry Gadon na panay ang sigaw ng bobo, pero mukhang siya rin pala ay isang bobo dahil hindi niya rin alam ang kanyang mga pinaggagawa. So ito, panoorin po natin si Atty. Topacio sa mga revelasyon na isiniwalat niya tungkol dito kay Laila de Lima at kay Larry Gadon. Na ng impeachment yung isang grupong ulalo, mga madre, mga Communist Front Organizations at ang kanilang tagapagsalita, akala nila makakapunto sila dito ay si none other than ang reyna ng Saba mismo. Oh my God! Si Binibining Laila de Lima. Pero Jonel! galing Hindi kasi ako nagtataka ako rito sa mga taong ito. Anong tinitingin-tingin itong si Yas dito? Suspicious ka dyan sa gilid. Pasilip-silip ka Pasilip ka dyan nagbibigay ng tubig po. Anyway, akala nila manang jubes talaga. Sige. Ay, makakapunto sila. Kung si de Lima ang tagapagsalita nila, hindi ba nila alam kinamumuhian yan ng sambayanang Pilipino? Bakit ko nasabi? Hindi ko opinion to. Di ba, incumbent senator yan, ang termino nyo ay hanggang 2022. Opo. Okay. Lumaban siya. Incumbent siya. So may advantage siya ng incumbency, may partido siya. Anong rango niya? 22 ba? O Yes. 23? Opo. Out of, ang 12 ang mananalo, siya ay pang 22, 23. Nangungamote sila ni Gordon. Sapagkat dahil ang lagi nilang inuupakan noon ay si Pangulong Duterte. Opo. Mas marami pang nakuhang boto si Larry Gadon sa kanila. Independiente yun. Ayun. Well, kasama doon sa kasama doon sa tawag dito, kasama sa yung ticket yata ni Pangulong Marcos. Pero sila incumbent. At saka baka akala, natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay na-acquit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang total ay 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining de Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait! There's more! Parang TV shopping lang Ang galing ng memory. But wait, there's more! Meron pa yung contempt
charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Isang taong ganyang klase. Umamin siya na siya ay nakiapid sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudiyos ng administrasyon na ito. Resource person pa. Ganyan, ka-morally bankrupt ang administrasyon na ito. Kung si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Mapakalaki na ang problema mo. Kasi matindi. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Pero pinapublicize niya at hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay biased, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Ganun. Kay Pro Marcos daw at sabi niya, tinakot niya, pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment ay pai-impeach niya itong mga miyembro ng Korte Suprema. Sabagkat, kaibigang Larry, pasensya ka na, ito naman ay factual. Magkaibigan tayo pero I have to say this kasi laging binibida ni Larry Gadon, siya daw ang nagpatalsik kay Sereno. Kasi nag-file siya ng impeachment at totoo naman, nag-file siya ng impeachment. Pero yung impeachment na yon ay hindi na inaksyonan. Hindi yun ang nagpatalsik kay Sereno. Kung hindi, yung co-warrant of case na final ni Attorney Eligio Malyari. So, ano lang pala rito si Larry Gadon? Kumbaga credit grabbler parang ganun lumalabas dahil parang inaako niya na dahil siya yung nag-file ng impeachment doon kay Sereno, feeling niya sa kanyang tagumpay napunta yung pagkaka-impeach kay Sereno. At the same time, ito naman si Laila de Lima, nakikisakay lang naman to sa issue dahil nga ito tumatakbo under party list representative. So nagbabaka sakali na siya makabalik uli sa politika dahil alam niya na hindi na siya makakabalik sa Senado dahil nga ika nga rito ni Atty. Topacio, sinusukan na to before. Diba? Incumbent siya pero hindi siya nakakuha ng pwesto. Mataas pa raw yung nakakuha ang boto ni Larry Gadon noong time na yun. Nag-number 22 yata nun si Laila de Lima. So dahil kauupak nga sa mga Duterte, hindi siya nakalusot. So, natatandaan nyo yung 8 diretso. Nadiretso sila sa Inodoro. Kaya nga, nagbabaka sakali ngayon siya sa party list dahil doon, hindi naman kailangan ng sobrang laki ng boto. Ang kailangan lang doon, makakuha lang siya ng boto na papasok doon sa ina-allowed ng batas para maging parte ng representative ng party list. So, nagbabaka sakali. Kaya ako sa inyo, kung ayaw nyo na talagang maupo sa pwesto itong mga to, alam niyo na po sa darating na eleksyon, pumili tayo ng mas mga bagong iuupo, mga congressman, particular sa party list. Pumili naman tayo na ipagtatanggol ang ating bayan kaysa ang pinagtatanggol yung sarili nila at ang mga kabuluktutan sa ating bansa. So maraming salamat sa panonood.
Ingat po kayo lagi. God bless.